Hello guys, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano ko minix yung remix ko sa Jopay. So, may pagka R&B siya na melodic rap. So, ganun. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya minix. Sarili kong mixing style to guys. So, sa mixing naman walang tama tsaka walang mali. So, kung ano yung maganda sa tenga mo, goods yun. Basta, alam mo lang yung, at least yung basics para marunong kang paano laruin yung pagkakamix mo. So, game. So, ipaparinig ko muna sa inyo guys. Ipaparinig ko sa inyo ng walang effects muna. Para alam nyo yung tunog ng dry signal. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Okay. So, yan yung tunog niya ng walang effects. Pero guys, nung nagre-record ako nito, meron na agad siyang auto-tune. Ayan. Ito yung settings ko dyan. So, habang nagre-record ako, kumakanta, nagre-rap, meron na siyang auto-tune na nakakabit. At saka, meron na rin siyang compressor na nakakabit. So, yan. So, habang nagre-record ako, naka-polish na siya konti. Tapos, after nun, tsaka natin mas nilinis pa, tsaka nilagyan ng effects. So, yan. Ito yung mga final plugins na ginamit ko dito. So, first of all, sa recording ko pa lang guys, kita niyan, marami siyang cuts. Ayan o. May cut dito, may cut dito, may cut dito. So, meaning nun guys, para makuha mo yung best output ng recording mo, piliin mo lang yung best parts. So, kadalasan, pag nagre-record tayo, hindi talaga yan siya isang pasada lang na pagkakarap mo or pagkakanta na yun na yung pipiliin mo sa final output. Kadalasan yan, pipili ka ng mga parts na nagustuhan mo. So, ayun yung ipagtatabi-tabi mo. So, ayan siya. So, kunin nyo talaga yung best na take nyo or best recording. Yon, isang tip yon. Anyways, so ito na yung recording ko, diba? Ito, yung nasa taas. So, lahat yan na nilagay ko sa insert 9. Ayan, dyan. Insert 9. Paano gawin yan? So, ilagay nyo lang siya dito sa timeline. Kuwari dito, ayan, yung insert 9 natin, paano ba explain? Track pala yung pangalan yan. So, track 9. So, ito, i-right click nyo lang yan. Tapos, track mode, audio track, tapos ilagay nyo siya sa kung anong insert nyo siya gusto ilagay. So, for me, nilagay ko sa insert 9. So, pag kinlik nyo yan, lahat ng to, yung na-record ko, andito na siya sa insert 9. Yan. So, hindi ka na yung mag-double click. Yan. Tapos, ilalagay nyo isa-isa. So, mas madali ito. So, first is, syempre, auto-tune. So, bakit ako nagdoble ng auto-tune? Para mas tighter yung vocals natin. So, ayan. F chromatic. Tapos speed ay 1. No transition ay 10. Paano ako napunta sa mga settings na yan? Based lang sa pandinig ko guys. So ako yung tipong artist na habang nagmi-mix, nagbe-base lang ako sa pandinig ko. Kung ano yung maganda sa akin. Kasi may kanya-kanya naman tayo ng style. So, malamang sa ibang artist, iba yung settings nila ng speed, iba yung no transition nila. Yun.
So, kanya-kanyang taste naman yan, guys. So, ganito yung tunog niya ng may autotune. I-mute ko yung beat. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. So yan, mas tighter na yung feel ng vocals natin, walang out of pitch. So next is EQ, guys. Ayan, yung EQ natin. So nag-ano lang tayo dito, high pass. Ayan, tapos yung order niya, steep 4. Ayan, so nag-roll off tayo ng mga lower frequencies para hindi sila maglaban sa beat natin. Kasi yung beat natin may mga 808, kick, so nasa lower frequencies yun. So pag yung vocals mo meron pa rin dito sa lower frequencies, maglalaban sila ng placement. So ayun, para hindi mag-clash, mag-roll off lang tayo ng konti dito sa lower frequencies. Tsaka nag-gain reduction din tayo dito sa 364, sa 17220, tsaka sa 4516. Tapos nag-boost tayo dito sa 6. So paano ako napunta sa settings na yan? So ulitin ko, base lang to sa pandinig ko, guys. So kanya-kanya tayo ng taste. So for me, ayan yung gusto ko. Dadalhin kita. Punta tayo sa verse. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Nang narinig ko ang mga sinabi, ako ay nagsisi. Puro na. So napapansin nyo, guys, andito yung active part talaga na frequencies ng vocals natin. So yung mga nandito sa lower frequencies, parang hindi naman siya masyadong dinig. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. So tanggalin na lang natin para yun nga, hindi siya mag-clash sa beat. So, and then next is the esser. So, kung napapansin nyo, guys, sabi mo sa akin na hindi. Ayun, sabi mo sa akin, di ba? Ito, pakinggan nyo yung part na to. Sabi mo sa akin na hindi ako sabi mo sa akin. So, yung mga letter S, di ba masakit siya sa tenga? So, dito pa lang, kinontrol na natin yung mga sibilants. Yung frequency ko ay 5004. Tapos, threshold is negative 23.6. So, yan. Sabi mo sa akin na hindi ako. Ayan o, pumupula siya, di ba? Ibig sabihin yun, kinokontrol niya yung mga sibilants. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. So, yan. So, medyo harsh pa rin yung sibilants. So, de-esser tayo ulit. Pero yung frequency ay nasa 7K na. Sabi mo sa akin na hindi ako. So, para hindi ka magtunog bulol, na completely mawawala na yung mga letter S, i-adjust na yung frequency to a higher number para hindi ka magtunog bulol. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, babe. Yan. So, next is another de-esser para talagang ma-tame natin or makontrol natin yung sibilants. So, ngayon, higher number ulit. Nasa 9K naman tayo. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Sabi mo sa akin. So, yan. Next natin, guys, ay compressor. So, ang rule ko sa compressor, guys, personally, hindi to scientific or industry standard, based lang talaga to sa akin. So, pag pinlay nyo yung audio nyo, kumari, naka-default. Ganyan yung default niyan eh. Balik nga tayo. Default. Yan. Ayan siya, diba, guys? So, i-play nyo yung, yung vocals nyo. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Sabi mo sa akin na. Tapos, ibaba nyo lang tong threshold, guys, hanggang tumama siya dito sa orange na part. Kasi yung orange na part, ayan yung signal ng vocals nyo. So, nabulol na ako. Ibababa niyo siya hanggang tumama siya dun sa orange. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa. Yan. Tapos yung ratio naman,
ibababa nyo siya. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Sabi mo sa... Yan, based lang sa pandinig nyo, usually for me, nasa madalas 2 to 3 ako yung ratio ko. Tapos guys, yung sa ano ko naman, sa attack tsaka release, pag yung kanta ko ay, kuwari, rap or melodic rap, mabilis yung attack ko tsaka release. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. So, yung pasok ng compressor, mabilis. Tsaka yung bitaw na compressor, mabilis din. Kasi 'di ba yung delivery ng rap ay mabilis. So, parang pumipitik-pitik-pitik yung compressor natin, guys. So, ayan. Kung R&B naman siya, medyo i-back nyo lang tong attack. Tsaka yung release din. So, again, based lang sa tenga ko. So, ganun yung paano ako mag-mix. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Sabi mo sa akin na So, bakit nagko-compressor? Para maging smooth yung volume ng vocals natin. Kasi minsan, di ba, pag nagre-record tayo, may mga malalakas na parts, tsaka may sobrang hina naman. So, yung compressor, ginagawa niyang pantayon as much as possible. So, yan, di ba, yung sound wave natin, merong malakas na part, tsaka merong mababa na part. Ibig sabihin, may malakas yung volume, tsaka may mahina yung volume. So, yung compressor, sinusmoothen out niya yun, or pinapantay niya as much as possible. So, yun. Tapos, hindi pa rin tayo nakontento. Nag-de-esser ulit tayo, guys. Yung frequency ay 9K ulit. Pero higher ata ng konti ito. Yeah, higher ng konti. Kasi 9.2 yung una. Tapos ito, 9.8. 9, yeah. So, ang tunog niya, ganito. sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Sabi mo sa akin na hindi ako... With the beat. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Na narinig ko ang mga sinabi, ako ay nagsisi. Puro na lang ba? So, yan. Next natin, guys, ay ito yung mga effects naman. So, naglagay tayo ng delay, tsaka R channel. Wala pala akong wala akong reverb. So, yan. So, yung effects natin, guys, nilagay natin sila sa ibang insert. Kasi pag directan yung ilalagay dito, kuwari yung delay, pangit yung tunog niya. So, para makontrol natin kung how much yung effect kakabit sa vocals natin, ilagay natin sila sa ibang insert. So, ito, meron tayong H delay. Yan. Ang settings ko ay NB. Ayan, 1/4. Tapos, wala na akong binago kasi preset na yan. Tapos, click nyo lang kung nasan yung vocals nyo. Dito, insert 9. Click nyo insert 9. Tapos, click nyo to sa baba, yung arrow. Bam. Tapos, pwede nyo i-adjust. Itong kulay green, di ba? Pwede nyo i-adjust yan higher or lower. Pag higher, mas maraming delay sa boses. Pag lower, mas konti. Yan. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Tapos yung limiter naman dito, guys, 'di ba sa H delay sa baba may fruity limiter para controlled yung delay natin. So papasok lang yung delay after ng vocals. So paano gawin 'yan? So punta ka dito sa comp, to compressor. Yan. Tapos right click tong sidechain, insert 9. Tapos i-play nyo yung vocals. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Tapos ibaba niya yung threshold hanggang sa tumama siya dun sa pinakamababang volume ng vocals mo. So medyo mahirap siya makita. Sabi mo sa... Tapos yung ratio, ibaba niya rin siya. Yan. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Na narinig ko ang mga sinabi, ako ay nagsisi. Puro na lang ba? Ikaw ang masaya sa tuwing oras kong to sa'yo aking dala. So yung delay
gagawin natin, magpe-play lang after ng vocals. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Nang narinig ko ang mga sinabi, ako ay nagsisi. Puro na. Ayan. So yan, next naman ay our channel. Para tong compressor na may dynamic EQ na magkasama. So usually pumipili lang ako dito ng preset. Most of the time ito yung ginagamit ko, vintage warmer vocal. Mapa rap man, mapa R&B or pop. Ito yung madalas kong ginagamit. Pero marami yung preset dyan. Hanapin nyo lang yung para sa vocals. Yan. So wala na akong binabago. Pili lang ako ng preset. Tapos click mo ulit yung insert kung nasan yung vocals mo. Tapos ikakabit mo lang siya. Ito yung arrow. Click nyo yan. Bam. Tapos yan. Ito yung tunog niya. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Nang narinig ko ang mga sinabi. So mas lumakas yung volume, mas naging richer yung tone ng vocals natin, tsaka may konting, paano ba i-describe? Crispiness. Wala akong maisip na term sa vocals natin. Sabi mo sa akin na hindi ako para sa iyo, baby. Nang narinig ko ang mga sinabi, ito pag wala. Pag meron. Puro na lang ba? Ikaw ang diba? Ibang-iba yung yung quality ng vocals natin. Tapos with the beat, ito yung tunog niya. Punta tayo sa second verse. Sabi mo sa akin imbis na pagmamahal, pero basta ka ma-bread up. Nung nakilala mo kasi ako, wala pa akong datong ni kay fed up. Ngayon ka lumingon sa So mas umupo yung vocals natin sa beat ng mas maganda. So walang nasasapawan. Sabi mo sa akin imbis na pagmamahal, pero basta ka ma-bread up. Nung nakilala mo kasi ako, wala pa akong datong ni kay fed up. Ngayon ka lumingon sa akin, tawanan mo ang aking titig na Lambo. All around Gucci and Noah na Nike, di ko na mabilang ang peso. Pero aminin, ikaw lang ang gusto. So yan. Same lang yan sila ng chorus tsaka verse. Same sila ng mixing. Pero, syempre sa chorus, kailangan natin may baguhin tayo para malaman ng audience natin kung alin yung chorus doon. So, sa chorus, naglagay tayo ng vocal stacks. Yan, ito. Ito yung mga nasa baba. Yan sila. So, ginawa ko dito, isa-isa ko siyang kinlik. Wala lang, tinamad lang ako. So, nilagay ko siya sa track 10, insert 10. Yan. So, ipi-play ko yung vocal stacks natin. Sa aming bay. So, sa vocal stacks natin, guys, pwede natin siyang gawing same lang ng melody dun sa chorus natin or sa kung anong part yung gusto natin magkaroon ng vocal stacks. Pwede yung same tono, pero pwede rin yung iibahin natin konti yung tono para magkaroon siya ng tawag doon, harmony ba yun? Harmony. Tapos pag sabay sila nagpi-play, mas maganda yung quality niya. So, yan. So, ito, iniba ko yung tono. Dadalhin kita sa aming bay. Yo, mag-aaway, aalis tayo. So, yan. With the chorus play natin. Dadalhin kita sa aming bay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo. Tapos, kung napapansin nyo, yung vocal stacks natin, yung signal niya wala sa gitna. Nasa siya, parang gilid. Kasi yung main vocals natin nasa gitna, tas yung vocal stacks natin, nilagay natin siya sa medyo gilid, para pag nag-play silang sabay, mas makapal yung feel ng vocals natin. So, para siyang, kumbaga sa visuals, para siyang 3D, di ba? Ganun yung tunog niya. So, paano ko nga ba minix to? So, tatlong plugins. Syempre, compressor. So, yan.
Ganun lang ulit, base lang sa tenga natin. Tapos yung DSR natin, yan. Tapos, ito yung pinaka-importante guys. So, ang choice of plugin ko para sa vocal stacks usually is Doubler 4. Pwede rin yung Doubler 2. Tapos, ang preset na ginamit ko ay itong Doubler 4 voices. Pwede na rin yung ano niya, yung pinaka-default niya talaga na Doubler. Pero wala, naglaro lang ako dito. Pumili ako ng iba-iba. Ito yung nagustuhan ko. So, kung makikita nyo dito guys, ito yung signal kung saan niya nilalagay yung vocals. Meron din pala siya sa gitna. So, yan. Yung direct. Gitna yan. Ayan, gitna. Tapos, mostly, nasa gilid. Ayan. Pwede nyo ring i-off to. Kung gusto nyo, i-off nyo yung gitnang signal. Dadalhin kita sa aming ba. So, para mas kumapal talaga yung vocals. So, nilagay natin yung direct. Ayan. Wala ka nang babaguhin dyan. Ayan. Dadalhin kita. So, talagang mapupush forward yung vocals mo. Ayan. So, together with the beat, let's get it. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. So yan guys, ayan yung paano ko siya minix. So ginawa ko rin pala yung beat. So iba-iba rin ang mixing yan. Ito. Yan, pero hindi ko napapakita dito. So ayan yung pagkakamix ko. Siguro kung may professional na manonood nito, syempre isipin nila na hindi to professional way of mixing, but for me it works. And so far nakagain naman tayo ng konting audience. So kung gusto niyo pakinggan yung music ko, meron sa Spotify, meron din sa YouTube, search niyo lang Mark Aljo. So yun, ayun yung pagkakamix ko. Kung meron kayong tanong guys, comment lang kayo sa baba at sasagutin natin yan. So marami pa akong tutorial. Search nyo lang sa YouTube ko, may naka-playlist na dun yung mga tutorials ko. So let's go sa pang parinig. Verse 2. Tunay na sa tunay na. Sabi mo sa'kin imbis na pagmamahal, pero basta ka ma-bread up. Nung nakilala mo kasi ako, wala pa akong datong ni kay fed up. Ngayon ka lumingon sa'kin, tawanan mo ang aking titin na Lambo. All around Gucci and no and Nike, di ko na mabilang ang peso. Pero aminin, ikaw lang ang gusto. Kahit na alam ko rin na di na gusto. Bakit hindi mapagana? Ako lagi naman magkasama. Langan bang sungkitin ang mga bituin? Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa tunay na mundo. Peace.